Hallelujah. Lord, Father God, we thank you for tonight. Lord, we believe that your word is already anointed, Panginoon, Lord God. But Lord, tulungan mo nga po kami, Lord God, to have an ears to listen and Lord God, a heart to obey, Panginoon. Dahil sa totoo lang, Lord, mahirap na akong sumunod, mahirap, Lord God, maisuko ang mga bagay-bagay, Lord God, sa buhay namin. But Lord, through your Holy Spirit, Panginoon, that there be a manifestation of the Holy Spirit tonight. We give you thanks in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Yan, struggle in prayer. Naranasan niyo ba yun? Struggle in prayer? Amen. So, naranasan ko din yan. Yung kasi di ba na ako, di ba naglilinis bahay na ako, wala na nga si Lola. Yung, naramdaman ko yung kasi nga parang, tinabaho ko, di ba, pesak time, talagang work. Then, parang pagod yung katawan ko, ayaw ko mag-pray. Gigising naman ako ng 6:45, pero nandun lang ako sa upuan. Tinatamad ako, Lord. Lord, tinatamad ako, ginagano ko yung sarili ko, Lord, tinatamad talaga ako. Kaya lang, you need to ask the Lord, bakit ako tinatamad? Una, dahil pagod nga yung katawan ko, sinagad-sagad ko yung katawan ko, then parang wala na ako, parang ginising man, yes, by the grace of God, pero yung pagbabasa, parang babasahin ko na lang, ay, yung binasa ko, hindi ulit balik ako, sino nga daw ba yan? Ulitin ko siya, kaya lang, nabasa ko na, then ayaw mag-pray ng spirit, di ba? So, ito yung I believe ito yung word ng Lord tonight sa atin, mga kapatid, struggle in prayer. And lahat naman tayo, I think na nag-struggle tayo sa prayer na may times na, narinig ko dito kay Pastor Alan before na, ang hirap manalangin. Di ba? Hindi tayo mananalangin through mental lang, through dito lang kung ano yung nakalagay. Di ba sabi nga, we need to pray in spirit. So, may times na wala talaga. Parang feeling mo wala yung spirit sa'yo, pero meron naman di ba? Nung unang tumagap tayo kay Lord, na born again tayo, nandun na ang Holy Spirit, di ba? Amen. So, ito nga po. So, ito na yon, di ba? Okay. Intro ka more. Matthew 26, verse 41. Amen. Yung kanina binasa natin, watch and pray so that you will not fall into temptation. The spirit is willing, but the flesh is weak. Di ba nabasa natin kanina yung mga disciple ni Jesus natutulog? And then the word na nanggaling kay Jesus, Jesus mismo, na we need to watch and pray. Di ba mga disciple of, mga anak tayo, disciple, anak tayo ng Diyos, di ba? And may times talaga na we're failing, di ba? Na hindi tayo nakakapanalangin. So, kailangan nating makita na, bakit nga ba, Lord? Bakit hindi ako nananalangin? Bakit parang hirap akong manalangin? Ano yung reason? Kailangan natin hanapin kung ano yung mga rason para may panalangin natin siya sa Diyos. Hindi pwedeng, ayoko mag-pray, Lord, hindi ko feel. Tapos another day, gano'n na naman, hindi ko talaga feel, Lord. Parang ayoko talaga mag-pray. Parang napipilitan ka na lang. Di ba yung parang ayaw mo manalangin? So, ano nga ba yung mga rason? Unang mga rason. So, punta tayo sa point number 1. Unconfessed sins. Yan. Unconfessed sins, sabi sa Isaiah, but your iniquities have separated you from your God. Your sins have hidden His face from you so that He will not hear. Ano yung iniquities? Yun yung mga sins natin, yung mga false shorts natin, di ba? Lahat naman tayo nagkakasala. And walang hindi nagkakasala sa atin. Tumayo na ang hindi nagkakasala. bukas daw ang pinto. Ibig sabihin, lahat tayo makasalaan, di ba? Lahat tayo nagkakamali, di ba? Amen. And I think, sino yung nag-agree na number 1 reason siya na reason bakit hindi tayo makapanalangin. Di ba na meron tayong naranasan ko yan nung sino na-share ako dito na taga-taga. May na-share ako dito na assist, nasa ilan na? Sis? Jenny? Jenny, sis Jenny, na nagkaroon kami ng Jenny in the battle. Nag-share kami sa ilan na sabi ko, number 1 na hindi
hindi rin ako nananalangin before, na although na born again Christian ako, is yung sins or unconfessed sins na alam kong mali, pero pinagpapatuloy ko pa rin. And number one is yung meron akong yung maling relasyon that time. So yun yung yun yung number one, I believe, yun yung talagang kumahatak sa atin yung sin na parang sabi ko nga, Pastora Inday na yun na, kasi di ba magka-roommate kami, bakit hindi ka na nananalangin? Sabi niya, ayun mo, parang binibigay ko lang si Lord kasi which is true, parang yun yung nararamdaman ko, parang alam ni Lord na alam mo natin na mali, pero nagpapatuloy ka pa rin kasi nga, flesh, masarap, di ba? Yung flesh, di ba? Yung nararamdaman ng flesh kapag sinusunod natin siya. And para sa akin, yun yung na-experience ko, and I believe na baka rin isa sa inyo na yun yung reason din bakit hindi tayo makapanalangin. Dahil sabi dito din, yun yung nagse-separate from the Lord, di ba? From God sa atin na parang, Lord, nahiya ako na lumapit sa'yo kasi alam mo naman na, alam mo yung gawain ko, alam mo yung patuloy kong ginagawa. Though, meron kang leading, merong conviction, di ba lagi namang may conviction kaya lang, hindi ako makasunod or hindi tayo makasunod. May times na ayaw mong sumunod kasi ang hirap i-let go, di ba? So yun yung isa sa mga reason bakit kailangan nating hanapin yung mga rason para nga may panalangin natin siya and to repent, di ba? Hindi pwedeng pabayaan na lang natin siya na hirap ako manalangin, ayoko. Dapat malaman mo, kasi paano mo i-resolve yung problem kung hindi mo malalaman, di ba? Kung hindi natin alam. So, isa pa na sinabi dito from Romans 8:13, for if you live according to the flesh, you will die. So, sabi ito, so pag lagi mong sinusunod tong flesh, di ba? You will die. Ano yung you will die? Spiritual. Yun nga yung separation from the Lord, di ba? And bakit sisneti na bakit ganun yung flesh? Di ba? Kasi nga, born again believer, natanggap natin ang banal na Espiritu Santo, kaya lang itong templo na to, isang old, di ba? Luma siya na battle, di ba? Or templo na luma siya, kaya lang, na born again ka tayo, kaya nga born again because of the Holy Spirit. And may times talaga, or most of the times talaga, na nagkakasala tayo dahil eto pa rin. Kaya dapat lagi natin siya pinaglalabanan. Di ba? Laging may tawag ang laman di ba? And according to the flesh, you will die. But if by the Spirit, you put to death the misdeeds of the body, you will live. So pag yung Spirit naman yung sinusunod natin, nagkakaroon ka ng joy to the Lord. Parang confident ka kay Lord, confident ako lumapit sa'yo kasi I believe na wala akong na malinis ako in front of you. Kaya lang pag may kasalanan tayo, parang ayokong manalangin, ayokong mag-church kasi may mga unconfessed sins ako or meron akong sin na hindi man alam ng mga kapatiran, alam mo Lord. Diba? Minsan may times na pinapatay na lang natin sarili natin, okay lang, hindi lang naman ako nagkaroon nito meron din iba, diba? So, lalo natin pinalalakas lang yung loob natin, but because of the Holy Spirit, diba? May conviction hindi ka na, alam mo yung hindi ka makatulog. Yung parang laging dug-dug-dug. Bakit ganun? Parang laging may something sa heart ko ba? Kasi there's something inside of you, yung sin na ngayon na either hindi mo nakaka-confess kay Lord or sin sa isang tao, o kaalitan, o di ba? It's, sin pa rin yun, di ba? Na hindi natin naayos. And sabi nga dito sa Psalm 66 verse 18, if I had cherished sin in my heart, the Lord would not have listened. Pag lalo natin chine-cherish, di ba? Na yung parang inaalagaan natin, I cherish my sin, alam ko to. Ayoko i-release kasi pag nirelease ko to, may hirapan ako kasi nga flesh siya And sometimes pag sa flesh, it's good, di ba? Ang sarap ng pakiramdam. So dapat, dapat natin mga dapat natin gawin mga kapatid na as a born again believer, dapat we need, yun nga sabi nga ni Pastor Reggie kanina, we need to outpour our hearts to the Lord.
ano man yan, may intindihan ng Lord John. Past man yan, iintindihan ng Lord. Present sin man yan, may iintindihan ng Lord yan. Ang gusto lang ni Lord is lumapit lang tayo. We need to submit ourselves to the Lord. And madali sabihin, pero by the grace of God, kayang-kaya natin. We just need to, na patayin lagi itong flesh na to. Na hindi tayo dapat laging sumasang-ayon. Kasi, laging nandiyan yan laging, yan yung tawag ni Satanas diba? Na laging kang i-attack niya dyan kung saan ka mahina. Amen? And then the second point is unforgiveness. Yan. Yan ang mga unforgiveness, diba? Ano nagagawa ng unforgiveness? Bitter, diba? Ampalayang-ampalaya. Minsan matindi pa sa ampalaya sa sobrang diba? Sobrang yung nagke-create yung Satan ng foothold sa iyo, di ba? Nahawakan kasi nag-open ka So ang dito na dapat yung unforgiveness dinideal natin siya agad kasi yun yung hahawakan ni Satan para sa ating mga believer para hindi tayo makalakad ng diretso kay Lord. Sometimes makikita nyo or may times na dumarating, bakit gano'n? Kung kailan lumalapit ako kay Lord, kung kailan gusto ko nang magseryoso kay Lord. But there's something na parang nag-i-stop sa'yo. Kasi nga alam na, di ba? Na merong something sa heart mo. At kapag merong unforgiveness, kaya ang bigat. Di ba? In front of people, in front of kabatiran, okay ka. Pero pag nakita mo na yung taong hindi mo ma-forgive, parang irritable ka, di ba? Parang ayaw mo makita. Kung minsan nga may times na, sample ako, di ba? Kung meron akong unforgiveness, then I can stand here. Parang, paano naman yung offering ko kay Lord, di ba? Na meron pala akong isang kapatiran na hindi ko napapatawad. And then, I'm standing here. Hindi man alam ng iba, alam ng Lord kung gaano kabigat yung heart mo sa na dinadala mo. And remember na once you forgive, actually hindi naman siya ang nire-release mo Sinong nire-release mo? Amen. So sarili natin yung nire-release natin. Diba? Kaya kailangan natin kailangan natin i-practice yung kapatawaran, di ba? Lalo na kung nanghihingi naman ng kapatawaran. Kung minsan nga may times na hindi mo siya nanghihingi, pero pinatawad mo, nirelease mo kahit hindi humingi. And ko rin yun, na-experience ko din yun na hindi naman siya humingi. Kaya lang, ikaw kasi yung nakakulong di ba? Yung parang, you're serving the Lord, pero pag nakita, I'm serving the Lord, pag nakita, di ba? Kasi minsan, yung di ba yung bibig pa? Pag maano yung bibig mo, medyo maluwag yung tornilyo. Di ba? Maluwag tornilyo na pag-ibig sabihin Mag-aan. Ang bilis maluwag tornilyo nun. Kailangan nating sige pa pag gano'n. Amen? Amen. So sabi dito sa Mateo, sa Mateo 18, sa Ephesians 4:26-27, in your anger, do not sin. Diba? So, parang minsan may mga tanong yung kapatid ng, bakit gano'n in your anger, do not sin? Kasi nga pag galit tayo, better na huwag na muna magsalita. Kasi pag nagsalita ka, ayaw mo nga magsalita, nag-chat ka naman, ang dami mo nasabi sa chat, di ba? Kasi may gano'n yun di ba? Hindi ko kaya sabihin sa kanya in personal. Ay. Ano, di ba? Nasabi mo na. Hindi mo nga kinausap, pero nasabi mo na through chat. Kasi bigat na loob mo na. Na-open mo na. Ganun din. Kaya, when you're angry, do not sin. Yun yung paalala ng Diyos na kailangan isettle mo siya agad. Kasi nga, yun ang hahawakan ni Satan ng Diablo nasandali. Ito na yung pagkakataon ko, ito na yung chance ko para para atakihin, di ba? Atakihin ang isang anak ng Diyos. Amen? And, huwag natin hayaang lumaki. I-settle agad natin.
Mahirap naman kasi talaga i-settle, lalo na kung feeling mo, ikaw yung agrabyado. Lalo na kung feeling mo, ang dami na niya kasal sa akin na sabing salita, hindi ko na mahaya. By the grace of God, diba, we need to practice forgiveness. Amen? We need to deal yung anger natin quickly. And ayun nga, paalala ng Lord na huwag tayong maluwag masyadong tornilyo pag muna tayo. Shake it muna, much better na shake it. Kapag medyo kalmado ka na, okay, you talk to that person, di ba? Heart to heart, para maintindihan nyo yung isa't isa. Kasi nga, yung message din last time, sabi niya, kung minsan, hindi tayo nagkakaintindihan, di ba? Kasi ibang character mo, iba character ko, iba yung attitude mo, iba yung attitude, hindi tayo nagtatama. Kaya lang, dahil na bago na tayo kay Kristo, we need to settle. Diba? Sabi nga ni Pastor Alan sa last message niya, we need extra grace. Diba? Tama ba si Lloyd? Extra grace. Extra grace, diba? Gano'n man ka yung mga hidwaan from the family, friends, or whatever, we need extra grace from the Lord. Kailangan ko intindihin yung kaibigan ko. Ganon din naman ako, kailangan ko din ng extra grace. Kasi ganun yung ginawa sa atin ng Lord, di ba? Dahil lahat tayo galing doon but the Lord gave us the super duper extra grace para mapatawad niya tayo, di ba? Through the cross, di ba? Kay Jesus. So when you forgive, you're releasing yourself, hindi yung kaaway mo o kagalit mo. Number 3, lack of faith. And pinasok ko na ito lahat. Lack of faith, unbelief, and doubt. Yan. Andiyan na yung kaya kung bakit hindi tayo nananalangin, may times na, ako lang ba yun? Ako lang siguro yun. Dahil parang nananalangin ako, basta na lang na lumalabas na lang sa bibig ko. Anyway, papanalangin ko na lang. Kaya hindi ako naniniwala. Di ba? Lack of faith yun eh. Kaya di ba sabi nga sa Marcos 11:24 na, whatsoever you ask in prayer, believe that you will receive it and you will have it, di ba? Kaya, may time kasi na nananalangin tayo, or ako nananalangin ko, parang imposible, Lord. Magkakasama pa si Pastor Rain na parang imposible. May ganun, di ba? Parang lack of faith. Sino na si Papa? Di ba? Parang lack of faith, parang, sige na, basta may utter ko na lang, basta masabi ko na lang, Lord. Di ba? Ayaw ni Lord dyan eh. Yung unbelief or your doubting, di ba, na, Lord, bigyan mo ko ng whatever you're asking to the Lord. Kaya nang, it seems impossible. Parang di mo mangyari. Anyway, ko ba? Oh Lord, baguhin mo si ganito. Parang imposible. Parang imposible. Di ba? Lack of faith pa rin yun, di ba? So, lumalapit ka kay Lord, the God, who's powerful, pero lumalapit ka sa Kanya na nagda-doubt ka, pa nakakahiya, di ba? Sabi dito sa James, Amen. Hindi ba? Okay. Amen. Sabi po dito sa Mark 9:23, everything is possible for one who believes. And then sinabi ko nga na, yung Hebrews na sinasabi kanina na 11:6, it is impossible to please God without faith. Diba? Na, paano natin piplease ang Lord kung wala kang ang faith? Tapos lumalapit pa tayo sa Kanya na, at then, alam naman ng Lord yung heart natin eh. Anak, lumalapit ka nga sa akin. Bakit parang half-hearted yung heart mo na kaya kong gawin? Dapat, you need to believe na matatanggap mo siya. Dapat naniniwala ka. Hindi ka man naniniwala dun sa ipinapanalangin mo, maniwala ka sa Diyos na makapangyarihan. Amen? Diba? May times may prayer tayo na sometimes shaky, kaya lang doubt ka sa sarili ko or doubt ka sa taong ipinapanalangin mo na magbabago, but the Lord can do everything. Nothing is impossible unto the Lord, di ba? Walang mahirap sa Kanya. Amen? Amen. Sabi nga dito sa James 1:7, a person who has doubts shouldn't expect to receive anything from the Lord. So pag may doubt ka, parang sinasabi,
Kaya sara-sara, parang, sige, pag dumating, Lord, okay. Okay ka, great, thank you, Lord. Pero pag, di ba, without faith kasi, di ba, na hindi, lumalapit ka sa Kanya na walang pananampalataya. And, unang-una, yung pananampalatayang yun ang nag-save sa atin, di ba? By grace through faith, di ba? Nananampalataya tayo kay Jesus. And, ano pa ba yung ipapanalangin natin sa Kanya na bakit we're doubting? Reason, baka hindi mo masyadong kilala ang Lord, di ba? Yung relasyon, why you're doubting, di ba, na parang hindi kaya ibigay ni Lord. Kasi, the reason, anak, bakit hindi mo kaya pagkatiwalaan? Kasi yung relasyon natin masyadong ganito pa o. Di pa tayo ganyan, close, di ba? So, kailangan, we need relationship with the Lord. And paano natin magagawa yun? Babad sa presensya ng Lord. Paano tayo bababad? Read the Word of God. Pray to the Lord. Yan yung mga hindrances dito. Yun yung struggle natin in prayer, di ba? Kung bakit hindi tayo nananalangin or bakit you rather choose na huwag manalangin kasi nga kulang tayo ng relasyon sa Diyos. Yung parang gano'n na lang na, sige Lord, gigising ka sa morning, walang prayer. Di ba parang you're saying na, okay na ako Lord, kaya ko magtrabaho, malakas ako. Okay na Lord, hindi ko kailangan panalangin ngayon. Kaya ko naman itong mga dadaan na araw eh. Di ba? Parang yun yung sinasabi mo kapag hindi ka nananalangin sa Diyos. Amen? So we need, sabi dito, earnestly means with all your heart, with all your days. The reward that God gives for faith is salvation. Yun nga yung sinabi ko kanina na, yung pananampalataya natin, that saves us. Again, pananampalataya, pero by the grace of God pa rin, di ba? Amen. And number 4, busyness. Ayan, and tired. Parang number 1 ba to? O yung kanina, ano ba yung number 1? Parang pwede niyong i-change ng number. Yun nga na, may times na busy, or parang pagod na, parang, may narinig ako dito, atin ngayon, sana 48 hours a day. Paano? 24 hours na, di mo kaya. Kung 48 hours pa, baka ipitin mo lang yun, di ba? Baka itrabaho mo lang yan. Hindi sa kulang ng oras. You just don't manage enough, di ba? Sabi nga dito, yung Luke 14:16-20, basahin natin. A certain man who was preparing a great banquet invited many guests. At the time of the banquet, he sent his servant to tell those who had been invited, "Come, for everything is now ready." But they all alike began to make excuses. The first said, "I have just bought a field and I must go and see it. Please excuse me." Another said, "I have bought 5 yoke of oxen. I'm on my way to try them out. Please excuse me." Still another said, "I got married, so I can't come." Sana all, I got married, I can't come. Diba? Diba? Pwedeng i-excuse. Diba nakita niyo yung puro excuses siya. Ano yung mga pwede niyo pang i-excuse dyan? Lord, I cannot come today kasi may trabaho. Lord, I can't come today kasi not feeling well ako. Tinatamad ako. Tsaka not in the mood ako kasi yung kapatid ko. Kasi yung kapatid ko nakakasura. Isang kapatiran ko sa church nakakasura. Ayoko pumunta, di ba? May ganun, di ba? Ayoko siya makita, di ba? Isa sa mga reason, mga lots of excuses na pwede natin gawin na nag-hinder sa atin o nag-struggle tayo sa prayer. Busyness, tiredness, hindi dahil sa busy dahil nga mismanagement of time, di ba? Ang Lord naman, pwede ka naman niyang hintayin ng hindi ka makapanalangin sa morning, o anak, pwede ka sa afternoon. Hindi ka makapanalangin sa afternoon, anak, pwede kita sa evening, hintayin kita. Anak, sandali, hindi ka pwede sa tatlo, ano na yun, di ba? Oo nga, Lord. Di ba, we need to, kailangan lang natin sigurong ayusin yung time natin, i-balance natin na, di ba, yung parang sinasabi natin, parang ang layo ko na kay Lord. Bakit ang layo mo? Kasi nga, yung busyness, pagod na yung katawan mo,
Yung parang gusto mong manalangin sa morning o sa afternoon noon man o sa evening. Sa morning, hindi pwede kasi late na, pasok na sa trabaho. Sa tanghali, hindi pwede, rest our Lord. Tutulog na ako, i-rest ko. Pag evening, wala na Lord, pagod na yung katawan ko eh. Di ba? Hindi mo na nga maibuka yung bibig mo sa or maibuka mo naman. Kaya lang nakahiga ka, tulog na, di ba? Na, Lord, Bukas na kami. nakahabok ka na ng todo-todo, di ba? Bukas na ulit yung yung continuation. So yung business na dapat i-reset natin siguro yung time natin for the Lord. And unang-una, si Lord naman ang nag-glorify eh, di ba? And lagi, minsan kung may prayer ka na, Lord, I want more of you and less of me. O nangyayari sa more of you and less of me. Kung sobrang pagod na at sobrang busy na ng time mo na hindi mo na maipasok sa si Lord, di ba? Hindi dahil sa kulang ng time. You need to make time. We need discipline. Di ba? Dapat tayo ang in control eh, di ba? Ikaw ang in control sa oras mo and pwede natin i-reset. Pwede mo sabihin, mamaya natin, ang hirap naman no, syempre, mga parents kami. Alam ko na, di ba, nagpo-provide naman tayo sa family. Kaya lang, you want the Lord, you want to know the Lord more. Gusto mo magkaroon ng relasyon sa Diyos. Kailangan natin ayusin. Kaya, everyday, pwede mong i-question, nasan nga ba ako kay Lord? Nasan nga ba yung nasan nga ba yung faith ko kay Lord? Anong level ba ako? Pwede mong masagot yun everyday. Paano ko siya masasagot, Ate Nettie? Masasagot mo siya kung tuwing Monday ba, nasan ako? Nasa work ba? Or I make time to the Lord? Tuesday ba? Work ba? O I make time to, di ba? Nababalance mo. So makikita mo kung nasaan ka with the Lord. Or baka nasa Friday lang tayo. Or nasa devotion time. Or yung mga spontaneous prayer meetings, di ba? Yung mga online meetings, that's good. Hindi ko siya sinasabing masama. Kaya lang, the Lord is a jealous God. Gusto niya yung intimate relationship, di ba? Gusto niya yung one-on-one, di ba? Minsan kasi magandang manalangin pag may mga kasama, di ba? Nakakalikaya, which is true, nakakahikaya. Kaya lang, you question yourself, paano na pag solo time na? Nakakapanalangin. Yun yung hinihintay din ni Lord. Good yun, anak, yung spontaneous prayer, kahit nag-respondya ka, di ba? Lord, hirap na ako, pagod na ako, Lord, ang dami ko pa. That's breath prayer. Kasi dahil sinasama mo ang Lord sa lahat ng ginagawa. Kaya lang may time na you need one-on-one or time with the Lord. Then, we need to set time talaga mga kapatid. Kailangan nating ayusin yung yung oras para talaga magkaroon tayo ng relasyon sa ating Panginoong Jesus. Amen? And madalas talaga na nailalagay natin yung mga bagay kaysa kay Lord. Diba? Mas nauuna-una. Then may time na mararamdaman mo parang I feel dry, parang nadadry ako, Pastora G. Bakit ka na-dry? So, tanungin mo na rin yung bakit ka na-dry? Ano yung reason bakit ka na-dry? Hindi kasi ako nag-pray. Ang busy ko na din kasi tsaka yung sobrang pagod na rin ako. Tsaka there's something inside my heart na hindi ko mailabas sa kapatiran. Diba? Kaya yun yung nagpapalayo sa iyo sa Panginoon. Kahit ganun na din yung hindi lang sa trabaho di ba? Kung anything na mga inuuna natin, di ba? It's not pleasing to the Lord kapag hindi siya ang nauuna sa araw-araw natin. Amen? And ito yung ito yung life verse ko, Matthew 6:23. Yung yung talagang, yung life verse na nilakaran ko nung time na nagtanong si Pastor Alan, sabi niya, anong life verse mo natin? At meron, Pastor, yung unang narinig ko sa church, yung unang-una. Kasi yung parang, bago lang, as in unang-una, first time na pumasok ako sa With Jerusalem is, yung life ko nun is talagang, sabi nga natin, si Nettie makikita mo sa Baby Ruta, may kasama, may ganyan, may ganito, may ganyan siya. So, ito yung message na narinig ko kay Pastor Alan. Matthew 6:23, seek ye first the kingdom of God and all His righteousness, and everything shall be added unto you. Yun yung una kong narinig. And sabi ko, ang papuri ko pa nga nun, sabi ko,
si Ate Udi yung nakausap ko, sabi ko, ang galing ng pastor, nahulaan niya, parang nahulaan niya yung ano ng heart ko, yung laman. Eh di syempre, di ba, Katoliko ako eh, kaka unang pasok ko yun eh, kasi ang tagal na nga ng invitation sa akin ni Inday to come to the church, kaya lang yung time na yun, parang bakante ako. Wala, bakante ako, pwede kong bigyan ng time yung church, di ba, dahil bakante lang, di ba? So yun yung message. Then, I believe na yun yung message na yun na nag-lead me na lumakad kay Lord. Paunti-unti, medyo paganyan-ganyan pa, pabago-bago, a-attend, hindi a-attend, susulpot, di ba, Pastor Rabi, ganyan, susulpot, kaputi, hindi susulpot, ganyan, di ba, na mga, ganyan yung buhay na na pag nag-uumpisa, di ba, kapag hindi pa talaga nagkakaroon ng relasyon sa Diyos, na kailangan nating hanapin muna si Lord. Seek ye first everything, di ba? His righteousness and everything, lahat, ibibigay niya sa'yo. Hindi mo pa nga inaas ibibigay niya sa'yo. Amen? And the last, amen. 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 Last is, idols. Idols, di ba? Hindi ko makita dito sa'yo. Idols. Yan. Ano yung mga idols? Kung minsan kala natin yung idols is yung mga imahen lang, di ba? Images, mga Diyos-Diyosan. Pero sabi sa Ezekiel 14:3, Son of man, these men have set up idols in their hearts and put wicked stumbling blocks before their faces. Should I let them inquire of me at all, di ba? Na we're setting idols sa buhay natin na isa ring rason kung bakit nag-i-struggle tayo in prayer. Dahil, yun nga ang nauuna natin, di ba? May iba't iba tayong idols. Pwede natin maging idol ang trabaho. Pwede natin maging idol ang pamilya. Social media. Social media, yes, oo. Na, yes, tama, very good. Na yes, social media, na cellphone, na kung minsan di ba na, wala, papasok ko yun, yung pinasok ni Kuya na, sa busy ako, Lord, tired ako, comment here, eh. Wala nga akong time sa prayer. Hindi ako nakapag-pray, comment, wala. Naka-isang oras ka na, nakapanood ka na lahat, di ba? Nagamit mo na lahat ng time mo, tapos sasabihin natin na, busy o tired, di ba? And yun nga, pasok siya sa isa sa mga idols natin sa buhay. So we need discipline. Kailangan natin talagang disiplinahin ang sarili natin. When you pray in the morning, mas mabuting manalangin anong hindi sa cellphone. Di ba? Kasi pag cellphone ang gagamitin natin na Bible, okay, reading Bible na reading. Bible reading, may Di ba, nag-message. Bible, tapos may nag-message, may prutas, okay lang, may mag-message. Paano pag problema sa Pinas? No, may time na, Lord, nananalangin ka, nagtatangs ka pa, Lord! Ay, anyamot din. Diba, talaga tong media, tong cellphone, pag gagamitin natin siyang Bible, kasi grabe yung hatak niya, naranasan ko kaya yun, nagtatangs ako, tapos mamaya hawak ko na cellphone ko, kasi nga, ding! So, mo, nagtatangs ka pa, di ba? Possible pala yun, nagtatangs ka pa sa cellphone, parang fake yun, parang hindi totoo, di ba? Or i-check mo yung heart ko na parang fake yun, parang hindi tayo kaya, natin, iayos natin. Huwag tayong gumamit ng hanggat maaari. When you want time with the Lord, wag cellphone, wag iPads, yung Bible talaga, na maganda kasi talaga, yun nga sabi, pag nagbabasa kami ni Pastor Inday, sabi nga, maganda talaga ang Bible kasi pag may revelation si Lord, you can write, di ba? I-write mo, ilalagay mo yung date, ilalagay mo yung time na ito yung revelation ng Lord sa akin. Na gusto mo tong laharan, Lord, bakit nagkaroon ng revelation? Kasi di ba, walang focus yung mind mo,
dahil Bible siya, focus yung eyes mo dahil hindi siya mga kung ano sa cellphone na maririnig mo, nag-i-struggle tayo doon na nagiging isa nating idol. So, kailangan nating i-discipline yung sarili natin. And yung Holy Spirit, di ba? Yung Holy Spirit, dapat ipaayon natin yung discipline natin sa banal na Espiritu Santo. Na Lord, hindi ko kaya mag-discipline, but help me through the Holy Spirit na mag-discipline ako. Yung will natin, ibigay natin sa banal na Espiritu Santo na yes, may time na may addiction ako, Lord, sa gadgets. And isa sa mga reason kung bakit hindi ako nakakapanalangin. Amen? And how to pray? Paano ba tayo maging consistent in praying? Yung kahit na tinatamad ka, sige lang, you make your way. Tinatamad ka magbasa, mag-worship ka kay Lord, starting, di ba? Parang I don't feel like praying, I don't feel like reading. Kakanta, parang you want to sing to the Lord, di ba? Then it will start. Then, pag talagang sabi nga niya, kung hahanapin mo ako, magtatagpuan mo ako. Kung hahanapin mo ako ng iyong buong puso. Kung minsan hindi natin natatagpuan ng Diyos, dahil hinahanap lang natin siya half-heartedly, di ba? Ketsi-ketsi, di ba? Na hindi talaga full, ba't hindi kita maramdaman, Lord? Pero naranasan ko yun one time na I don't want to pray. So, na lang ako, maniwala kayo sa hindi. Gusto kong kumanta. Sabi ko, kumanta kayo, Lord. Sabi ko, Lord, kakanta ako. Then, yun na lang yung nag-flow. Then, kakanta. Tapos, may prayer na. May prayer na. Kasi, di ba, sabi nga kanina, the flesh is weak, but the spirit is willing. So, lagi natin mga kapatid, nabantayan yung flesh na yun. Dahil ang banal na espiritu ay laging handang tumulong. Kaya kapag gusto mong manalangin, make other way. So, feel mo hindi magbasa muna. Push mo lang, di ba? I-push mo lang, gumawa ka ng way. There's lots of way to worship the Lord. Then, magpo-flow na siya. Yes, magpo-flow na lang siya ng dahan-dahan. Then, di mo nalaman, meron ng mga prayers na ibinibigay ang banal na Espiritu Santo. Amen? Na lumalabas na siya na naranasan ko na, I don't feel like praying, pero when I focus na, sinet ko talaga, search the Lord with your whole heart, sabi na, at matatagpuan mo ko, you sit down, you make time, di ba? And yun, para unti-unti, mapaglabanan natin ang flesh na to. Dahil yun yung panawagan ni Jesus sa atin, di ba? Watch and pray, so you will not fall in temptation. Dahil bilis natin ma-fall sa temptation. Tingnan nyo, pag na-fall tayo sa temptation, kasi you're not watching and you're not praying. Ang dali mong, maudyukan. Pasok ko lang to, few minutes. May isang, from yung ka-sister, sabi niya, may pinagdadaanan ako atineti, tapos kaya lang, may tinawagan ako, then sabi niya, salit na gumaan yung loob ko, bumiga, sabi ko, nagatungan ka, no? Oo, ang daming gatong. Ayan. Bakit ba't siyang nga natawagan mo? Mali nga atineti yung kasi I did not pray. Tapos, ang layo kay Lord. Hindi ako nag-pray, hindi ako nag-watch. Nung dumanas ako sa temptation, I called someone dahil gusto ko lang, dahil lose ko siya, di ba? Pero hindi naman siya di ba, alam mo talaga pag galing sa Diyos, di ba? At alam mo pag galing sa kaaway, kasi gatong lang ng gatong. So, walang na-solve, di ba? So, when you come to the Lord, we need to watch and pray lagi para mapaglabanan natin ang temptation sa buhay natin. Dahil lagi tayong may kaaway, di ba? The devil is like a roaring lion na ready kang i-attack anytime. Kapag mahina ka na, mababagsakin ka lalo yan. Kaya kakapitan mo? Prayer, Jesus. Come to the Lord Jesus, pray, read fast, read fast, di ba? Lagi natin gagawin. And as a Christian, I think, yun yung panawagan ni Jesus sa atin, na we need to watch and pray para we do not fall into temptation. Amen? So to God be the glory. Amen? So let's pray po. Hallelujah, Lord. Maraming salamat, Panginoon Lord, and for the word tonight, Panginoon Lord. Tulungan mo nga po kami, Panginoon Lord, na
hindi lang namin napakinggan, but Lord God, by your grace alone and by your Holy Spirit, Panginoon, tulungan mo kaming lakaran, Panginoon, ang mga salita mo, Panginoon. Lord, wala kaming kalakasan, Panginoon, na lumakad, Panginoon, dahil hindi madali, Panginoon. But Lord, by your grace and by the power of your Holy Spirit, Panginoon, Lord God, hallelujah, Lord God, na patuloy mo nga po kaming samahan, Panginoon, sa aming buhay Kristiyano, Panginoon. Lord, bigyan mo kami, Lord God, a humble heart, Panginoon, to follow, Lord God, yung mga salita, Panginoon. Dahil, Lord, alam mo, Panginoon, yung mga struggle namin sa buhay. Alam mo, Panginoon, yung struggle namin sa prayer. At yung mga rason pa namin, Panginoon, why we are still struggling, Panginoon. Lord, by your Holy Spirit, Panginoon, and by your grace alone, Panginoon, tulungan mo kami lumakad araw-araw sa kabanalan mo, Panginoon. Tulungan mo kami baguhin araw-araw sa grasya mo lamang, Panginoon. Lord, we thank you and we glorify you in Jesus' mighty name. Amen.